Parami na ng parami ang populasyon sa mundo at habang tumatagal, palaki na ng palaki ang pagbabagong nagaganap sa ating kapaligiran, sa ating mga nakasanayan at sa ating mga sarili at lalong-lalo na sa ating kalusugan, emosyon at pag-iisip. Talaga nga naman mga friendly, masasabi na nating iba na talaga ang panahon ngayon. Siya si Rian, pwede mo kaibigan, laging masaya at malawak ang isipan, kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang may Maswerteng araw sa lahat ng taga-subaybay ng Moment by Rian Podcast Vlog. Ang ating aralin ngayon ay part ng ating personality development serye kung saan huhubugin natin ang ating mga sarili para mas maging kapaki-pakinabang at mas mabilis mong ma-manifest ang mga inaasam-asam mong magandang pagbabago sa buhay mo. Sisimulan ko ang videong ito kay Doc Willie Ong. Alam ko ang iba sa inyo ay may ideya na kung ano ang kanyang sitwasyon ngayon. Pero para sa mga hindi nakakaalam, si Doc Willie Ong po na isang doktor at vlogger ay na-diagnose ng cancer. To be specific, ito ay tinatawag na sarcoma. Pero hindi na tayo magdedetalye about dyan sa medical term na yan. Ginawa kong example si Doc Ong, it's because nasabi niya na dahil sa matinding pangbabash sa kanya mga friend niya, mga hate comments, kaya siya nagkasakit. At dito nga papasok ang ating aralin, hashtag ang papatay sa'yo. Para bigyan ng paliwanag ang nasabi ni Doc Willie Ong na kaya siya nagka-cancer ay dahil sa mga hate comments at bashing or pangbabash sa kanya, in short, stress. Sa pag-analyze ng kanyang sitwasyon at aura at nagkaroon din tayo ng time sa ating Drakota reading para sa kanya, ang lahat ng ito ay may kinalaman sa stress. Yes mga friendly, dinamdam niya ang mga nasabi ng iba't ibang tao sa kanya at lahat ng yon ay puro negative comments, negative words, yung tipong hindi lang kritisismo ang na-receive niya, kundi mga below the belt na rin na mga salita. So Miss Rian, ano po connect nun sa ating aralin ngayon? Simple lang, friendly. Mahalagang mapaliwanagan tayo kung ano ang naidudulot ng stress sa ating buhay, sa ating kalusugan. Kung ano ang mga nagiging resulta ng pagiging toxic mo sa ibang tao. Tandaan nyo ito mga friendly, stress is a silent killer. And yes, dahil sa stress kaya tayo nagkakasakit. Dahil sa stress kaya tayo nag-failed sa buhay, including health issues. Kaya bago ka magsalita, make sure na isipin mo muna ang bibitawan mo. Hindi kasi lahat ng tao mga friendly kayang tumanggap ng mga kritisismo o mga negative comments kahit hindi dito sa social media, kahit sa totoong buhay, sa araw-araw na buhay natin. Maaaring wala lang sa'yo ang nasabi mo pero hindi mo alam dinibdib na niya ito. Maaring biro lang sa'yo ang mga salita mo pero hindi mo alam tumatak na sa kanyang isipan ang mga salita mo. Maging lesson sana sa lahat na kung walang magandang sasabihin, kung walang sapat na kaalaman sa anumang tatalakayin lalo na sa social media, wag na po tayong mag-comment. Lalo pat alam mo kung makakapanakit ka sa mga salitang bibitawan mo. Narito naman ang ilang bagay na naidudulot ng pagkakaroon ng stress o sobrang stress mo. Number 1, sleep problem. Ito ang isa sa pinaka-obvious na sintomas o epekto ng stress sa ating katawan. Akala mo okay lang, akala mo normal lang, hindi mo pinapansin, stress ka na pala friendly. At pag nagpatuloy ito, maaring mauwi sa pagkakaroon ng insomnia, pagbaba ng dugo at resistensya. Number 2, panic attack. Ito yung sintomas na makikita mo o mafe-feel mo sa katawan mo na sobra na ang stress level mo. Take note, kakambal nito ang term na anxiety attack. For example, mga friendly, may naging experience ka na medyo nagpa-trauma sa'yo. So, every time na parang sa tingin mo mai-experience mo or same way ng trauma mo before, nagkakaroon ka ng panic attack. Number 3, chest pain. Gaya ng nasabi ko kanina mga friendly, stress makes you sick. At isa ito sa mga sintomas ng mataas na stress level mo. Yung pakiramdam mo, aatakihin ka sa puso. Yung mabigat yung paghinga mo. Tapos feeling mo may masakit ka sa puso mo. Or may sakit ka sa puso mo. Kahit alam mo namang wala. Well, unless if na-diagnose kang may heart problem. Number 4, mataas na heart rate. Pag stress ang isang tao, tumataas ang heart rate nito o pintig ng puso. Yung pagtibok mga friendly, hindi normal sa normal na heart rate unless sabi ko nga na-diagnose kang may problema sa puso. Number 5, mataas na blood pressure o BP.
Kadalasan kapag inaatake ka ng stress or panic attack, tumataas po ang iyong BP. Minsan nga napagkakamalang may high blood ka, nami-misunderstood or nami-miscalculate minsan ng tao ang sintomas na ito. Tumataas yung BP, sasabihin high blood na. Better magpunta sa doktor lalo na sa isang espesyalista. Number 6, hair loss. Kapag sobra stress mo girl, makakaranas ka ng hair loss. Hindi lang basta hair loss, yung tipong akala mo talaga may sakit kang malala. Number 7, lack of focus. Ito kadalasan lutang ang pag-iisip ng isang taong stress. Yung nawawalan ka ng gana sa mga bagay na dati naman gustong-gusto mong gawin. Hindi ka makafocus, napakabilis mong madistract sa mga bagay o mga sitwasyon. Ilan lamang yan mga friendly sa mga nagiging epekto kapag stress ang tao. Ang taong may stress o ang taong stress, hindi kailangan yan ng mga salitang lalong magpapadown sa sarili nila. Kaya dapat pipili ng mga salitang bibitawan mo sa kausap mong sobra na ang stress sa buhay. Para sa mga taong may pinagdadaanan ngayon, you're going to be okay. Isipin mo, napakarami mo ng pinagdaan ng stress sa buhay. Kaya mo yan, friendly. Huwag ka masyadong mag-overthink. Alam nyo kasi mga friendly, stress is an ignorant state. Lagi mong iniisip na emergency lahat ng bagay. Kahit hindi naman. Kaya ganun din naman mag-react ang iyong katawan, ang iyong isipan. So paano ba natin malilesen o maiiwasan ang pagkakaroon ng stress? To be honest, hindi naman natin alam ang mangyayari. But these things might help mga friend. Number 1, matuto tayong maging masaya para sa sarili natin. Huwag natin iasa sa iba ang ating happiness. Number 2, mabuhay ka ng para sa'yo. Mabuhay ka sa gusto mo. Para saan ba tayo bumabangon? Para sa iba? You live your life for everyone else. Inuuna mo ang iba kaysa sa sarili mong buhay, sa sarili mong mga pangarap. Kaya minsan ang na-stress ka dahil ang ibang kabatch mo, malayo na ang narating. Pero dahil sa mas iniintindi mo ang iba, na-stuck ka sa pangarap mo na hindi mo nagagawa. Number 3, you internalize your feelings. Yan tayo Hindi ka mapagsalita, nakatago lang. Hindi ka marunong sumigaw, umiyak. Hindi mo na ilalabas ang mga emosyon mo. Kaya ang napakataas ng stress level mo, friendly, sa katawan mo. At apektado na din ang lahat ng nasa paligid mo. Number 4, na-stress ka kasi mas iniisip mo yung sasabihin ng ibang tao. Nai-stress ka kasi mas iniisip mo yung negative thoughts or nasasabi or masabi sa'yo ng ibang tao. Which is wrong mga friendly ha. Bakit ka magfo-focus sa negative kung mas maraming mga bagay ang magpapabuhay ng loob mo? Number 5, wala kang tiwala sa sarili mo. Wala kang tiwala sa kakayahan mo. Pakiramdam mo hindi mo deserve ang kaligayahan. Pakiramdam mo hindi mo deserve ang happiness o pagiging masaya, pagiging successful sa buhay. Huwag ganon, friendly, okay? Lahat tayo anak ng Diyos. Lahat tayo may karapatang mahalin at magmahal. Lahat tayo deserve ang lahat ng happiness, success, respect ng ibang tao. Deserve mo yan sa sarili mo. Basta alam mong mabait ka at wala kang tinatapakang tao. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Nais kong malaman kung ano ang mga bagay o pag-uugali na natutunan mo sa aralin natin ngayon. I-comment mo lang dyan sa baba at babasahin ko. Huwag kalimutan magdasal ng taimtim, samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano kaganda ang iyong kapalaran.